pinagluto ko si hapon ng simpleng Japanese fried rice o chahan. Hello, minasan konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Sa 6 po ng umaga ay nagising na ako dahil papasok na po si hapon sa trabaho. Kung pumapasok po kasi si hapon sa umaga ay nasanay na ako, nasabay kaming gumising. Inugasan ko nga muna tong bigas dahil magluluto ako ng kanin. Pasok po kasi si Kenshin sa school niya kaya kailangan niya magbaon. Hugasan ko na rin itong mga pinagkainan namin. Hindi kasi ako nakapaghugas kagabi mga auntie. Habang pinapatulog ko kasi si Kenshin, knockdown din ako. Kaya yan tuloy, hindi ako nakapaghugas ng pinggan. Si uncle nyo naman, tapos na rin mag-asikaso at magbihis. Hindi na po ako gumawa ng baon niya dahil maaga din po siyang uuwi. Hinatid ko muna si hapon dito sa labas dahil papasok na siya. Tinignan nga muna niya yung gulong ng bike dahil sira na naman. Tinanong nga niya ako kung papasok si Kenshin. Nasabi ko naman ay oo at maglalakad na lang kami papunta ng school. Pagkalis ni hapon, si Kenshin naman ay napakasarap pa ng tulog katabi niya si Georgie. Nung tulog pa si Kenshin, tinuli ko na rin itong ginagawa ko. Katapos ko maghugas at maglinis ng lababo, ay maglalagay naman ako ng labahin dito sa washing machine. Ihintayin ko lang tumatapos para masampay ko na dun sa labas mamaya. Sipilyo na nga rin muna ako at naghilamos ng muka. Para mamaya pagkagising ni Kenshin, wala na ako masyadong gagawin. Alam niyo pa minsan mga auntie sa umaga, pagkagising ko, inuuna ko muna yung gawaing bahay bago ako maghilamos. Ligpit ko na nga rin po pala ito mga tinupi ko. Para mamaya wala ng kalat dito sa sala namin. Kapag natapos ko po itong mga gawain ko, minsan po sobrang sarap sa pakiramdam na makita kong malinis at maaliwalas yung bahay. At paulit-ulit at nakakapagod minsan yung ginagawa natin ay okay lang naman, at least nag-e-enjoy tayo. Katapos ko nga pala malabhan yung mga tuwalya ay sinampay ko na dito sa labas. Ang aga ko pong naglaba mga auntie para mamaya ay tuyo na yung mga yan. Laba po talaga ako kapag maganda yung sikat ng araw. Ito po kasi sa amin ay paiba-iba yung panahon. Minsan maaraw, minsan po umuulan. Yun na nga rin itong mga basahan. Sinampay ko pa to kahapon. Habang seryoso ako dito sa labas, nagulat ako sa tawag sa akin ni Kenshin. Kariingsunan, auntie. Okay, sis. May kurista. Ohayo. Ohayo. Gising na nga po si Kenshin kaya pumasok na rin kami dito sa loob. Kita nga niya na malinis yung sala namin kaya ang sabi niya ay kiray daw. Sobrang saya ko po kasi kahit pagod ako sa mga gawaing bahay, si Kenshin po ay na-appreciate niya yung mga simpleng bagay na ginagawa ko. Putulan ko muna ng kuko yung paa niya dahil lumahaba na. Katapos nito bibigyan ko na siya ng almusal. Yung kinakain nga pala ni Kenshin bago pumasok sa school ay yogurt at tinapay. Tapos sa umaga po ay hindi rin nawawala yung gatas niya. Nagaman o tanghali pati na rin bago matulog ay pinapainom ko siya ng gatas. Kung kumakain si Kenshin, nag-ready na rin ako dito nang babaunan niya sa school. Alay nga lang po pala binabaon ng anak ko at tubig. Ulam naman ay doon na sa school niluluto. Tapos kung may ready yung babaunan niya, re-ready ko na rin yung gagamitin niya pang pool. Meron siyang swimming cap, short at saka towel. Lagyan ko po ito ng pangalan para alam nila na kay Kenshin to. Buti nga po pala na ginunting ko kanina ay hindi ko po alam kung ano yung tawag doon. Nansya ko nga lang po para kusa ng dumikit. Dumikit na ay sinulatan ko na rin ang pangalan ni Kenshin. Sa Japanese alphabet nga po pala ay hindi ko pa alam isulat lahat. Pero hiragana at katakana alam ko nang isulat yung buong pangalan namin ni Kenshin at address. Sobrang hirap po mag-aaral ng Japanese lalong-lalo na kapag self-study. Ako po kasi hindi ko po muna pinipressure yung sarili ko na malaman lahat. Dan o step by step yung ginagawa ko para matuto ako. Yung buong hiraganang alphabet alam ko nang basahin lahat kaso sa katakana ay konti lang. Sa mga kagaya ko po na self-study lang yung ginagawa ay wag po nating i-pressure yung sarili natin. Parang sa akin po kasi mga auntie, para mabilis po kayong matuto, kailangan po araw-araw din po kayong may kausap na Japanese. Dahil sa 2 hapon ko, nakausap ko araw-araw, kaya natuto din ako sa kanila. Hindi po ako magaling magsulat at magsalita, pero naintindihan naman po nila. Balik na nga po tayo dito mga auntie, pagkatapos po namin magbihis na Kenshin, maglalakad na kami papunta ng school. At na naman po kasi yung gulong ng bike namin mga auntie. Sakit nga ron ti ulok auntie, kakaramid lang, hindi may sanga aldaw, kat perdi manen. Dahil sira po yung gulong kaya wala na akong magagawa kundi maglakad ulit kami ng anak ko. Isa naman hindi siya pumasok, kawawa naman siya mga auntie. So gusto ko rin kasi pumapasok si Kenshin sa school niya dahil marami siya nakakalaro doon. Sa bahay okay naman po mga auntie kahit kaming 2 lang. Pero mas maganda pa rin po na pumapasok siya para natututo siya. Ang taon at kalahati na lang po kasi mga auntie ay mag-grade 1 na po si Kenshin. Saka para masanay din siya na maglakad ng malayo. Pagkatapos ng 30 minutes ng paglalakad nakarating na po kami dito sa school. Attendance nga rin po pala siya araw-araw kapag hinahatid at sinusundo. Dati nung first time ni Kenshin dito sa school ay lagi siyang umiiyak at ayaw niyang pumasok. Pero ngayon po mga auntie, excited na siyang pumasok. Minsan pa nga sasabihin niya sa akin, "Mama, late na tayo."
Kapag nasa loob na sila ng classroom, ay iba naman yung sapatos na sinusuot nila. Pagkatapos ko ihatid si Kenshin sa school niya, ay maglalakad na ako ulit pauwi ng bahay. At fast forward na nga po mga auntie, pagka uwi ko po ng bahay, ay tinignan ko muna tong tanim ni hapon na momo o peach. Dami nga pong bunga, 2 buwan pa po bago natin ma-harvest yung mga yan. Sa tabi naman po, ay meron ding tanim si hapon na mulberry. Hindi ko nga ma-harvest tong mga to dahil napakataas. Sayang nga lang po dahil nalalaglag. Pag nag-harvest nga po pala kami ng mulberry, ay ginagawa po naming jam. Tingnan ko na rin yung mga tanim kong gulay dito sa harap ng bahay namin. Isang buwan ko lang po ito tinanim. Grabe mga auntie, malalaki na po sila. Habang nandito po ako sa labas, ay magdidilig muna ako ng gulay. Ito mga kamatis ko, ang daming bunga pero hilaw pa. Ito po sa harap namin, marami pa akong tanim dito mga gulay. Hindi po akong tanim ditong pakwan at saka mani. Pagkatapos ko po magdilig dun sa harap, ay magdidilig naman na ako dito sa likod. Dito po sa likod namin ay merong irrigation. Kaya minsan kapag malakas pa yung agos ng tubig, ay dito na po ako nagigib ng pandilig ko. Mga damo naman dito sa likod ay dumadami na naman. Ay isang umiante, nagadungaruot ngagtubtubo. Kaya sa susunod na buwan po ay gagrass cutter ko na naman. Niligan ko na nga rin po itong aking mga sitaw. Pakabilis lang po mga auntie, lumalago na po sila. Ay, lumalabas na po yung mga talbos ng sitaw, kaya kailangan ko nang gumawa ng pag-aakyatan nila. Kabili na po ako ng tali, kaya sa susunod na araw ay gagawa na ako. Pagkatapos ko po magdilig ng gulay dun sa labas, ay pumasok na po ako dito sa loob. Nagdilingot ko na ay akat nagpudot kami jiruar. Nina, habang nagdidilig ako dun sa labas, ay para akong nasusunog sa sobrang init. Yun pa lang, pero parang summer na ramdam na yung init. Pasok ko po dito sa loob, ay nagluto na ako ng pagkain ko. Minasang itadakimasu. Tara mga ante, samahan nyo akong kumain dito nang hindi ako nag-iisa. Pagkatapos ko pong kumain, biglang may kumatok dun sa pintuan. Si uncle yung hapon na yan dahil maaga daw po siyang uuwi ngayon. Tuwang-tuwa nga rin po ako dahil dumating na yung order ko sa Shein. Gusto ko na tong buksan at makita yung mga in-order ko. Pasok ni hapon dito sa loob, ay tinanong ko na siya kagad kung ano yung gusto niyang kainin. Doon na po yan si uncle nyo, kaya kailangan ko na pong magluto. Napili ko nga siya kung ano yung gusto niya, kung fried rice, soba o ramen. Mitingin na nga rin po siya kung ano yung kakainin niya. Yung nga niya ng soba at ramen, ang gusto niya ay fried rice. Kaya agad-agad na rin po ako nagluto para makakain na siya. Unang ginawa ko ay chinap ko lang sa maliliit itong sibuyas. Nung mainit na po yung kawali, ginisa ko na po itong sibuyas, saka ko nilagay itong itlog. Ganito po yung ginagawa ko, parang scrambled egg. Simple nga lang po pala, ito lulutuin kong Japanese chahan. Pwede rin kayo maglagay dito ng carrots o kaya naman ham. Katapos ko maluto yung itlog, nilagay ko na yung kanin. Pampalasa naman po, naglagay lang ako ng konting toyo at saka salt and pepper. Chahan nga po pala ay parang sinangag sa atin sa Pilipinas. Kaibahan nga lang, parang hindi sila naglalagay ng bawang. Ano nga po yung simpleng tanghalian ni hapon. Lapit ko pa nga masunog yung itlog mga auntie. Katapos ko magluto, binigay ko na rin kagad sa kanya para makakain na siya. Binigyan ko na rin po siya ng inumin niyang mugicha o barley tea. Yan po yung araw-araw naming iniinom, masarap po at maganda sa katawan. So yun lang po, at dito na po natatapos ang aking mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and... Bye bye, I love you. いいね。